Maraming deboto ang piniling hintayin ang andas ng itim na Nazareno sa Arlegui Street sa Quiapo. Mas malaki raw kasi ang tsansang makaakyat sila roon. Ang ilang magulang, isinama pang kanilang anak sa gitna ng siksikan. Live mula sa Arlegui sa Maynila, may report si Athena Imperial. Athena? Yes, Jessica, halos magkapalitan na nga ng muka ang daan-daang debotong naghihintay sa pagdaan ng itim na poong Nazareno dito sa Arlegui Corner, Nepomuceno Street sa Maynila. Ang iba nakahiga muna sa kalsada, nagpapahinga at inihahanda ang sarili sa pag-akyat sa poon at paghawak ng andas. At kahit na masikip, maalinsangan at delikado, isinama pa rin ng ilang magulang ang kanilang mga anak. Dito rin sa Arlegui, piniling umakyat ng ilang batang deboto sa unang pagkakataon. Mas malaki raw kasi ang tsansang makaakyat sila rito kaysa kaninang umaga sa Quirino Grandstand at sa pagbalik ng poon sa Quiapo Church. Nagkalat din dito ang mga pulis, sundalo at medics para siguruhin ang kaligtasan ng mga deboto. Ilang deboto na rin ang hinimatay. Dahil siksikan, dumiskarte ang mga medic na gumamit ng flashlight at warning lights para hawiin ang mga tao at bigyan ng paunang lunas ang mga pasyente. Sa kasalukuyan, Jessica, ay matatanaw na mula rito sa ating van, dito sa ating live point, yung pinakabungad nga nitong prosesyon. Matatanaw na natin yung ilang mga deboto na nagwawagayway na ng kanilang mga puting panyo at yung iba nga ay binubuhusan na ng tubig. Itong mga deboto ngang nakahawak sa andas at umaalalay dun sa mga ibang debotong nakasunod dun sa itim na poong Nazareno. So, nandito na sila ngayon sa Arlegui Street at nakakalabing isang kalsada na ang dinaanan nitong itim na poong Nazareno. At mula rito ay liliko muli sa Nepomuceno Street at sa Aguila Street at nasa 11 mga kalsada pa ang iikutan nitong itim na poong Nazareno bago makarating ng Quiapo Church. Ayon sa mga otoridad, inaasahan daw na sa madaling araw na makakarating sa Quiapo Church itong itim na poong Nazareno mga alas 3 hanggang alas 5 ng umaga. Jessica? So, parang lalabas, Athena, katulad din nung isa sa pinakamatagal, no? Nung 2012 na 24 hours halos ang itinagal ng traslasyon bago na ibalik sa simbahan ang poon. So parang mukhang maaabot nito yung record na yon. Yun nga din yung iniisip ng ating mga otoridad ngayon, dahil medyo pagdating daw dito sa mga kalsada ay medyo dumarami pa rin yung mga sumasalubong na mga deboto para makaakyat dun sa itim na poong Nazareno at ipunas yung kanilang mga panyo dun sa poon. Kaya naman na hiling din nitong mga otoridad na nandito ngayon na sana daw ay walang masaktan para hindi na ganun tumagal yung pagdaan ng itim na poong Nazareno dito sa tinatayang nasa 11 kalsada pang iikutan nitong poon bago makabalik muli sa Quiapo Church. Jessica? Kasi sinasabi kanina na mas mabilis this year, no, compared to previous years. Pero kung sa estimate ngayon, 3 to 4 a.m. pa bago makarating sa simbahan, parang 2012 record ito. So hindi rin naging mabilis. Saan ba nagtatagal, Athena? Kasi napansin ko kanina, from pag-alis sa Quirino hanggang nakarating ng City Hall, sabi ko, parang mas mabilis this year. Pero bakit parang tumagal in some parts? Ganun ba? Marami kasing iniikutang mga kalsada, Jessica. Kung mapapansin mo, pwede namang diretso lang yung dadaanan, pero ang daming iniikutan talagang mga kalsada nitong posisyon, nitong itim na poong Nazareno. At talagang napakaraming mga deboto pa rin yung nagsisiksikan. Yun yung nagpapabagal actually, Jessica, dun sa pagdaan nitong itim na poong Nazareno sa mga kalsada. Nabanggit mo kanina, Jessica, 3 to 4 p.m. Linawin ko lang na madaling araw siya inaasahang dumating 3 to 4 a.m. sa Quiapo Church. 3 to 5 a.m. inaasahan siyang makarating sa Quiapo Church. Jessica? Athena, yung ruta ba nito, nasusunod ba yung nakatakda talaga? Kasi alam ko, may mga ilang streets dyan na hindi kasama sa ruta. Ang gusto nila, maidaan din yung poon sa kanilang kalye. Kasi nga, ang paniniwala, pag nadaanan ka ng poon, may dala itong swerte. Hindi naman nababago yung ruta. Sinusunod naman nila.
Sa ngayon, Jessica, ang sinasabi sa atin ng mga otoridad na nandito ngayon sa Arlegui Corner, Nepomuceno Street ay susundin itong naka-schedule or nakalagay na mga kalsadang dadaanan ng itim na poong Nazareno. So sa ngayon, wala pa naman silang nabanggit sa akin na pagbabago. At saka kasi nga, Jessica, kapag ililiko-liko pa ito sa iba't ibang mga kalsada na hindi namang nakatakdang daanan ng itim na poong Nazareno, lalong tatagal lamang yung prosesyon. Tsaka yung iba namang mga deboto ay talagang pumupunta na rin kung saan nakatalagang idaan itong itim na poong Nazareno. Kasi Jessica? katulad niyang video nyo ngayon, no? Parang nag-stall sa isang punto itong andas, hindi na makakilo. Siguro sa dami rin ng mga sumasampa, tsaka mukhang walang mapagmaniobrahan. Meron kasi, alam ko kasi yung mga may pasan, no? Tsaka yung mga volunteer, yung mga ihos na tinatawag nila, yung mga may lubid, merong kumpas yan kung saan nila dadalhin yung andas para susunod na lang yung mga deboto. Pero in this case, itong nakikita natin sa inyong video, parang na-stuck na siya sa isang lugar. Parang walang mapagmaniobrahan itong mga nag-set ng direction sana, yung mga ihos. Medyo nahihirapan nga itong sa nakikita natin sa video, medyo nahihirapan nga itong mga deboto na paabantihin itong prosesyon dahil nga sa dami na rin itong mga deboto na talagang sumasalubong dito sa itim na poong Nazareno. Mabanggit ko lang din, Jessica, na itong mga deboto ngayon na nakahawak na sa andas ay mga panibago na ito kasi kaninang nandito tayo ng alas 8 ng gabi, nakita natin na sumasalubong na yung ibang mga hahalili dun sa mga kanina pang nakahawak sa andas at dun sa itim na poong Nazareno. So, kumbaga, mas marami pang enerhiya itong mga ito. Pero kung sa makikita natin ngayon, parang hirap na din sila dahil nga sa dami ng mga debotong talagang sumasalubong dito sa itim na poong Nazareno. Gayon pa man, Jessica, ay dito naman sa ating paligid, makikita naman natin na alerto naman yung mga otoridad, yung paramedics na kahit kanina pa umaga ay marami nang isinusugod na mga nahihimatay ay nandito pa rin sila. May mga kahalinhinan pa rin na mga volunteers itong mga nasa ambulansya at mga paramedics. Jessica? Kapansin-pansin lang din, Athena, no? Ang daming mga bata, no, na kasali na, mga mga millennial, mga teenager, pabata ng pabata yung crowd, no, through the years. Kasi dati pag sinabi mong traslasyon, yung mga medyo nakatatanda at mga adults na, no? Ito nakikita natin, parang ang daming kabataan na sumama ngayong taon. Lalo na nga dito sa Arlegui, Jessica, ang sinasabi ng iba nating nakapanayam kanina, no, ng mga na-interview natin, nasa 15 to 19 years old, at sinasabi nila na yung mga pamilya daw nila ay talagang deboto ng mahal na poong Nazareno. At dito nila sa Arlegui, nais na subukang akyatin sa unang pagkakataon itong itim na poong Nazareno kasi mas madali daw dito o mas malaki yung chance nila na makaakyat sa poon kumpara nga dun sa Quirino Grandstand kanina kung saan nagsimula yung prosesyon at kumpara rin sa pagbalik ng itim na poong Nazareno sa Quiapo Church. Talagang marami talagang bata dito. Maging yung mga magulang talagang isinama nila, isinisiksik nila yung mga bata dito sa karamihan, dito sa crowd, at hindi raw nila alintana yung magiging kapahamakan kung mangyari man, dahil naniniwala daw sila, nagagabayan sila ng poong Nazareno. Jessica? Maraming salamat, Athena. So nakikita natin ngayon yung new generation na po ng mga namamanata. Maraming salamat mula dyan sa iyong kinaroroonan, Athena Imperial.